Habang nakapikit ay sige sa pagbigkas ng kung ano-anong mga salitang hindi naiintindihan ng kliyente niya si Colette. Maya-maya lang ay tumingin siya sa baraha at sinabi ang kapalarang naghihintay sa kliyente. Tuwang-tuwang nagbigay ito ng tip sa kanya bago lumabas ng tent. Siyang pasok naman ng kaibigan ni Colette na si Charisse. Aba, mukhang sinuwerte ka na naman ngayong araw ha. Medyo lang. May nagbigay nga ng tip. Tatatlo lang naman silang nagpahula ngayon. Short pa rin akong pambayad ng apartment. Nang bigla silang makarinig ng pagkakagulo sa labas, ang mga naging kliyente ni Colette, sinusugod siya. Humarap si Colette sa mga ito. Reklamo ng isa, ang sabi raw ni Colette ay mabubuntis siya, pero nang magpatingin siya sa doktor ay baog pala siya. Reklamo naman ng isa pa, ang sabi raw ni Colette ay lalago ang pera niya, mag-invest lang siya sa isang business, pero ang nangyari ay na-scam siya. Ang isa naman ay ngumangawa pang sinabi na hindi naman daw pala totoo ang hula ni Colette na babalikan siya ng ex niya dahil kahapon lang ay ikinasal na agad ang ex niya sa bago nitong jowa. Sandali, kumalma muna kayo pwede. Baka kasi hindi pa umiikot yung kapalaran nyo. Yung twist ng universe. Pero lalo lang nagkaingay ang mga kliyente niya. Tila gustong-gusto na siyang sabunutan at kaladkarin. Ng isang grupo namang kakaibang tao ang dumating. Pawang mga nakasuot ng lumang bahag. Tila galing sa isang tribo. Lahat sila ay natahimik. Isang makisig na lalaki ang walang sabi-sabing bumuhat kay Colette palayo. Kasunod ang mga katribo niya. Sa pagkabigla ay tanging malakas na pagsigaw lang ang nagawa ng dalaga, habang si Charisse at mga kliyente ni Colette ay napanganga na lang sa sobra ring pagkabigla sa bilis ng mga pangyayari. Bago pa makalayo ang mga tumangay kay Colette ay natauhan na si Charisse at hahabulin sana sila. Ang kaso ay hinarang siya ng mga sibat ng mga babaeng kasapi ng tribo. Kaya napaatras na lang din siya at sumenyas ng peace sa mga ito. Nagising na lang si Colette sa loob ng isang kubo. Nakatangod sa kanya ang mukha ng lalaking bumitbit sa kanya kanina. Nagpakilala itong Ali, ang anak ng pinuno ng tribong manlulupig na si Apo Apong. Naguguluhang tinanong ni Colette kung bakit siya kinuha ng mga ito. Anang binata, kailangan nila ang babae lang tulad ni Colette laban sa mga kalaban nilang Maguro, isang malakas na grupo ng mga aswang. Ha? Teka, una sa lahat, hindi ako babaylan. Isa akong, manghuhula. Parang manghula, ganun. Parehas din yon. Kailangan mo sabihin sa amin kung ano ang hinaharap ng tribo at kung paano namin magagapi ang mga maguro. Paano kung ayoko? Kung ganun, dali na ang binibining babaylan sa pugutan. Pugutan? Sandali, ayoko mapugutan. Oo, sige na, tutulungan ko na kayo. Bawang, asin, buntot pagi, pwede niyong gamitin ng mga yon laban sa mga aswang. Sobrang kabado ni Colette dahil wala naman talaga siyang alam sa panguhula, lalo na sa pagiging isang babaylan. Pero naipit na siya sa sitwasyon, kaya't ginawa na lang niya ang ginagawa niya sa mga kliyente niya. Pumikit siya, umusal ng mga kunwaring orasyon, huminga ng hindi maarok na lalim, at saka sinabi sa pinuno ng tribo na si Apo Apong na ang kanilang tribo ay magwawagi laban sa mga aswang sa pagbilog ng buwan. Iyon lang ang sinabi ni Colette, pero nagulat siya nang dahil lang doon ay magpapapiging ang pinuno, isang handaan sa tribo. Ano to? May selebrasyon agad? Oo, dahil kami ay may buong paniniwala sa isang tulad mong babaylan. Matanong lang kita, paano niyo naman nasabi na babaylan ako? Nakita kita sa panaginip ko, kaya pinahanap kita sa mga katribo ko at nalaman nga nila ang lokasyon mo. Kaya dali-dali ka namin pinuntahan. Naniniwala kami na ang panaginip ay isang tulay sa katotohanan at ikaw ang tulay na maghahatid sa amin sa katotohanan ng tagumpay. Paano kung nagkamali ako ng sabi? Ang ibig kong sabihin, kung hindi pala kayo magtatagumpay. Kung nagkamali pala kayo ng taong pinagkatiwalaan. Kung ganun, ikaw ay dadalhin sa pugutan. Pugutan na naman? Wala bang second chance? Ano? Wala. Ang sabi ko, magtatagumpay kayo. Itaga nyo sa bato. Itagaro sa bato. At itinaga nga sa bato ng mga taga-tribo. Dumating ang pagbilog ng buwan. Pinagpapawisan ng malapot si Colette sa sobrang takot na mali ang kanyang hula sa tribo.
idagdag pa ang takot sa napipintong pagsalakay daw ng mga aswang. Ayaw niyang mapugutan ng ulo nang dahil lang sa mali niyang hula, pero wala naman siyang pagpipilian kundi manatili sa tribo hanggat hindi nagaganap ang tagumpay nila. Baka kawalan lang daw siya kapag natapos na ang laban. Maya-maya ay pinuntahan siya ni Ali. Dito ka lang binibining babaylan. Hindi ka maaring lumabas hanggat may naririnig ka pang paglalaban. Kung sakaling man na kami ay matalo, hintayin mo ang pagsikat ng araw nang sa gayon ay makatakas ka sa mga aswang. Ngunit kung kami ay magwawagi, ikaw ay ipagbubunyi. Ibig sabihin, pinagdududahan mo rin ang hula ko? Kung ikaw mismo ay walang tiwala sa iyong kakayahan, ako pa kaya? Pero ang buong tribo ay nananalig sa iyo, kaya't sumunod ka na lang sa mga sinasabi ko. Nagmamadali ng lumabas ng silid si Ali nang marinig ang pagdating ng mga maguro. Tinakpan ni Colette ang tenga nang umalingaw-ngaw ang nakapangingilabot na hiyawan ng mga humaharap sa laban. Nagdasal siya ng taimtim at idinalangin ang tagumpay ng mga taga-tribo manlulupig laban sa mga mababangis na aswang. Napapaigtat siya kapag naririnig niyang malapit sa pinagkukublihan ang naglalaban. Umuuga ang dingding ng kubo kapag may napapasandal doon. Nakakita siya ng mga bawang sa mesa ng kubo, kaya pinagkukuha niya sa takot na may makapasok na aswang sa kubo. Hindi nga siya nagkamali. Isang aswang ang bumalandra doon. Nang makita siya, ay aatake sana sa kanya. Agad niyang ibinato ang mga bawang dito. Nashoot ang isang buong bilog na bawang sa bibig ng aswang. Tumumba ang aswang. Dahil doon ay nagtatalon si Colette sa tuwa sa pag-aakalang nakapatay siya ng aswang. Pero nadismaya siya nang sumulpot si Ali mula sa likuran at sinabing ang pana niya ang nakapagpatumba sa aswang. Nakahinga ng malubak si Colette nang magwagi nga laban sa mga aswang ang tribo. Binuhat siya ng mga ito at ipinagbunyi. Ngunit ganun na lang ang pagtataka niya nang sabihin ni Ali na, Dalhin na siya sa pugutan. "Ano? Teka, sandali. Hindi yata makatarungan yun. At bakit hindi? Tama naman ang hula ko, di ba? Nanalo kayo laban sa mga aswang ngayong kabilugan ng buwan. Bakit niyo ako pupugutan? Para makapagpahinga ka muna bago ang piging ng tagumpay. Pahinga? Pugutan ang tawag sa lugar pahingahan dito sa aming tribo. Kaya nung sabihin mo na paano kung ayaw mo kaming tulungan, gusto ko itang ipadala sa pugutan nang sa gayon ay makapahinga ang iyong isip at makapagdesisyon ka ng tama. Nung sabihin mo naman na paano kung mali ang hula mo, gusto rin kitang ipadala sa pugutan nang sa gayon ay makapag-focus ka sa panguhula mo at hindi ka magkamali. Ngayon, kailangan mo muna magpahinga sa pugutan para bukas ay maginhawa ang iyong pakiramdam sa pagharap sa piging. Alam ko kasi na hindi biro na pagganahin ng isip para sa kapalaran ng aming tribo. Ganun ba? Sa totoo lang, ang nagpapagulo talaga sa isip ko hindi yung panguhula ko kundi yung pugutan nyo. Kaya pwede ba samahan mo muna ako sa pugutan? Gusto kong may kasamang mag-relax doon. Habang nasa pugutan at umiinom ng kaping barako, inamin ni Colette kay Ali na isa lang siyang peking manguhula at mas lalong hindi isang babaylan. Alam ko, Alam mo? Pero bakit dinala mo pa rin ako rito? dahil totoong napanaginipan kita, nung gabing iyon, hiniling ko kay Bathala na sana'y makita ko sa aking panaginip ang babaeng magiging aking kabiyak at ikaw ang nakita ko. Wait. Linawin ko lang, yung kabiyak ibig sabihin magiging jowa, ganon. I mean, magiging nobya or asawa? Ganun na nga, kung mamarapatin mo sana. Alam mo, ang hirap tumanggi kasi ang pogi mo, ang bait mo pa. Magiging choosy pa ba ako? Ibig sabihin, tinatanggap mo na ako bilang kabiyak? Oo naman, sa isang kondisyon. Ano yun? Pwede bang palitan na lang natin ang tawag sa pugutan nyo? Nakakatakot eh. Akala ko talaga pugutan ng ulo. Bakit hindi na lang natin ito tawaging kapingahan? Kapingahan? Kapihan at pahingahan. Sige, walang problema. Mula ngayon, ang pugutan ay magiging kapingahan. Sa mismong araw ng pagdiriwang ng tribo, dumating si Charis kasama ang mga pulis para arestuhin ang mga kumidnap kay Colette. Pero ganoon na lang ang pagtataka ni Charis nang makitang nangingislap ang mga mata ni Colette sa saya nang dahil sa natagpo ang pag-ibig kay Ali. Ang mga pulis naman ay napakamot na lang ng ulo at iniwan na rin si Charis. Nagpasalamat si Colette sa kaibigan dahil sa pagmamalasakit nito at nangako siya na hindi na ulit siya magiging peking manghuhula. Magiging patas na siya sa lahat ng bagay.
dahil halos mamatay siya sa takot nang akalain na mapupugutan nga siya ng ulo dahil sa panguhula nang wala naman talaga siyang kakayahan. Natuwa naman si Charisse at naging masaya sa naging kapalaran ng kaibigan. Kulit, sa tingin mo, magkaka-love din ako rito? Sa tingin ko, pagod ka na, kaya magpahinga ka muna ha. Mga kasama, dalhin siya sa pugutan. Pugutan? Teka, Kulit, tulungan mo ko. Ayoko mapugutan! Natatawang sinundan lang ng tanaw ni Colette ang kaibigan na bitbit ng mga taga-tribo dahil hindi pa nito alam kung ano ang tinatawag na pugutan doon.